Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Tayo ay tumayo at magpuri sa ating Panginoon. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa't sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin. Ang pag-ibig mo'y hindi na mamaliw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa't sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Nahayag ang iyong kadakilaan. Nahayag ang iyong kadakilaan. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang
aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parang anak, loob ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aming buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban, ang siyang nais ko maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban, ang siyang nais ko maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos.
Praise God. Magandang umaga po sa atin lahat. At welcome po kayong lahat dito sa Tagalog service, dito sa GCF Naga, tuwing alas 8 ng umaga, linggo-linggo. At maraming salamat sa ating worship team. Pwede po bang handugan uli natin ng palakpakan ang ating Panginoon? Yes. Nararapat lamang po na tayo ay magpuri at magsamba sa ating dakilang Diyos, nag-iisang buhay na Diyos. Siya po ang ating sandalan at siya po ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan sa araw-araw. At yun po ang ating ang ating pagkukunan ng lakas bawat araw. Yun. So, gaya po sa palagi nating ginagawa sa bawat linggo, gusto po naming malaman at kilalanin kung mayroon po bang unang bises pa lamang o dalawang bises na nakakadalo sa ating Sunday service. Meron po ba dito? Wala po. How about po dito? Dito? Wala. So, ayun po. Lahat tayo mainstay. No? Papasalamat tayo sa Diyos ng lubos kasi palagi po tayong pumupunta at dumadalo sa ating Sunday service. Bago po tayo magsimula, munting paalala lamang po at pwede ko po pala kayong anyayahang tumayo at batiin po natin ang bawat isa para po kapag nagkita-kita tayo sa labas, ayun, maalala po natin ang ating sister or brother at magbati po tayo ng matamis ng ngiti. Maraming salamat. Yan. Maraming salamat po. Wala naman tayong mga bata o sanggol dito. So, dako po tayo sa mga paalala. Unang paalala po tungkol sa ating mga gadgets. Pwede po bang i-check ninyo kung ito ay naka-silent mode or mas mabuti kaya ito ay nakapatay para hindi po tayo makaistorbo mamaya sa pagbibigay ng mabuting balita at sa ating kongregasyon. Maraming salamat po. Okay. So, medyo marami po tayong announcement sa araw na to. May 7 po tayong announcements. At ito po ay ginagawa natin ng mas maaga para maikalendaryo na po ninyo, mamarkahan nyo na yung kalendaryo at hindi na po kayo, hindi mawala sa isip nyo at tayo ay magsama-sama sa mga activities ng GCF Naga. Ito po ay talagang pinag-isipan ng ating mga deacons para po tayo ay mabigyan ng sapat na avenue para makapag-participate po sa ating mga activities. Sige po, punta po tayo sa unang announcement. Ang una po ay tungkol sa black screening ng Spider-Man Brand New Day. Nagaganapin po sa July 31st, 2026. Malugod po namin kayong inaanyayahan para sa special na black screen na ito. Ito po ay isang fundraising activity na ginagawa ng ating simbahan. Ang malilikom po dito na pondo ay mapupunta sa pagpapabuti ng ating audio-visual technology. Yun po. Ang mga tickets po ay nagkakahalaga ng 600 pesos isa at ito po ay may kasama ng merienda. Ito po ay mangyayari po again sa July 31st, 2026. Ang gate po ng Robinson's Movie World magbubukas sa around alas 6 ng umaga. Alas 6 ng gabi. Pero magsisimula po yung
pelikula sa ganap na 6:30. So yun po. Hinihikayat po namin kayo na kumuha na po kayo ng ticket ng mas maaga. Baka maubusan po kayo. Masaya po ito. So nung last time, ano natin is tungkol kay Transformer. So ngayon naman po kay Spider-Man. Alright. So yun po, nakaka-excite. Ang sunod po nating announcement is about Kape Barako 2026 Part 1. Ang Kape Barako po ay para sa mga kalalakihan, men of faith. Sila po ay yung mga may edad 18 taong gulang, okay? Pataas. Okay? Sila po ay inaanyayahan at hinihikayat na dumalo at sumali po dito sa Kape Barako. Ito po ay gagawin sa April 25, araw ng Sabado, sa isang beach resort sa Pasakaw. Ang mga kalalakihan pong may asawa, ang tema po ay yung pagpapatuloy ng sex is God's design for marriage or in marriage. At para naman po sa mga single, ang paksa po ay tungkol sa preparasyon sa buhay may asawa. So magkakaroon po ng dalawang grupo para po sa gagawing Barako 2026. Mangyari lamang po na kayo ay mag-sign up sa pamamagitan ng ating, meron ba tayong, may mga sign up sheets po na ipapalabas at mamaya po siguro mayroon tayong QR code kung saan i-scan nyo na lang po yung QR code at automatic po kayong makakapag-register. Yun po ay ulit gaganapin sa April 25, Sabado, sa isang beach resort sa Pasakaw. Okay? Pang-tatlong announcement tungkol po sa Bible reading. Ito po ay ginagawa natin sa bawat mahal na araw at ngayong pong taon, ang mahal na araw ay ang pagbabasa po ng mabuting balita ay gagawin sa April 2 to 3. Ito po, ang mga babasahin po nating aklat ay ang unang 5 aklat ng Bible. Yun po ay ang Torah. Ano po? Masaya po ang magiging pagbabasa po natin ngayon kasi balita ko mayroong quiz after ng bawat aklat. At yun po ay may papremyo, syempre po. So, masaya po ito at tayo po ay dumalo at sama-sama po tayong lumago habang nagbabasa po tayo ng Biblia. Sama-sama tayong lalago at magkakapagnilay-nilay sa mahal na araw. Yun po. Dako po tayo sa pang-4, yung equipping class. Yun. Oh, divorce muna. Sige po. Okay, sa divorce and remarriage. Samahan niyo po kami sa April 12, araw ng linggo sa ganap na 1:30 ng hapon para sa isang makabuluhang talakayan at patungkol po sa diborsyo at muling pag-aasawa. Yan. Ito po ay makakasama po natin dito si Attorney Doc Steve Bonilla. Maaari po kayong sumali at isama ang inyong mga kaibigan upang higit na matuto at masagot ang mga tanong mula sa parehong biblical at legal na pananaw. So napakagandang oportunidad po ito na tayo ay magkaroon ng magandang pananaw about dito sa divorce at remarriage. So uli po, iniimbitahan po namin kayo sa darating na April 12, linggo po yan. Now, next. I think ang sunod ay Bible reading. Tapos na tayo.
equipping class. Okay. Dito po sa equipping class, ito po ay ito po ay isang bahagi ng ating pagsisikap na maging handa para sa gawain ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng equipping class tuwing ikalawang linggo ng buwan. Matututunan po natin dito kung paano mag-aral ng Biblia, magbahagi ng Ebanghelyo at marami pang ibang estratehiya upang maging mas epektibong manggagawa ng Diyos. Kaya samahan niyo po kami sa May 10, 2026. Okay? Mula po alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon po yan. Kaya lahat po tayo ay imbitado para makiisa at makibahagi dito sa equipping class. Pero po, para sa mga leader ng ating simbahan at ating mga group leaders, tayo po ay malugod na hinihikayat. At ito po ay pagkakataon po natin na maging bukas at maging malakas sa pag-proclaim ng mabuting balita ng Diyos sa ibang grupo o sa ibang mga individual. So muli po, hinihikayat kayong lahat, tayong lahat, na mag-participate dito at magrehistro po tayo. Yan, mayroon po tayong QR codes. Pwede nyo pong ilabas yung cellphone nyo at i-scan po ito. At mayroon din naman po tayong mga QR codes sa baba para po siguradong makapag-participate kayo. Yan. Mayroon pa po, blood donation drive. Yan. Ngayon pong darating na March 21 na, meron po tayong gaganapin blood donation drive. Araw po yan ng Sabado pagkatapos ng dawn prayer. Ito po ay magsisimula sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon. Tayo po ay makibahagi sa magandang layunin ng blood donation drive na to para po tayo ay makatulong na makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng ating pagdodonate ng dugo. Yun. And huling announcement po, mamayang tanghali, pagkatapos po ng ating English service, yung ating mga miyembro ay iniimbitahan na sumali sa General Assembly. So, kasi po yung General Assembly natin mamaya, no, ayun po ay required para sa ating mga member. So, mayroon tayong pag-uusapan at tatalakaying mahalagang aspeto ng ating organisasyon bilang isang simbahan. Okay? Maganda po ito at mapag-usapan po natin yung mga ating bylaws, no? Kasama po yon sa pag-uusapan mamaya. At mayroon pong inihanda ang ating admin ng tanghalian. So wag na po kayo mag-alala sa tanghalian ninyo mamaya. So yun lamang po ang ating mga announcements. Ayun. Okay. Dumako na po tayo sa pagbabasa. Hindi pa po yan. Dumako po tayo sa pastoral prayer. Thank you po. Tayo po ay manalangin. Salamat Lord sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat sa Panginoon Jesus, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay. Salamat sa iyong pagkatawag sa amin
mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng pagsubok. At ito'y ginagamit mo para kami ay hubugin, lalong-lalo na ang aming pananampalataya, aming pagtsatsaga at pasensya. Sapagkat yan po ang iyong plano na maging kawangis kami ni Jesus. Palakasin niyo po kami na kami magkaroon ng lakas ng loob na tanggihan ang tukso at kami maging tapat sa iyo. Salamat, Lord. Lord, hinihiling po namin na pagpalain niyo po ang mga umaattend dito at mga miyembro. Marami po kaming pangangailangan at sinabi po ng iyong salita na pwede kaming lumapit, dumulog sa iyo at bigkasin ng aming mga panalangin. Lord, yung iba sa amin kailangan po ng espiritual na pagkabuhay muli. Iba sa amin ay nanglalamig. Lord, buhayin niyo po ang aming spiritual life. Yung iba po sa amin ay kailangan ng mental and emotional healing. Turuan niyo po kaming umasa sa iyo. Turuan niyo po kaming huwag mabalisa, matutong magtiwala. Panalangin din po namin, Panginoon, na pagalingin niyo rin po kami. Yung iba sa amin na may karamdaman. Salamat, Lord, sa iyong pagpapala sa amin. Panalangin din po namin na doon po sa ibang parte ng mundo, sa Middle East, na maging minimal ang mga masasawi, Panginoon, dahil sa gera. Ngunit panalangin namin na magkaroon ng freedom of religion doon sa Iran upang marami ang makakilala sa inyo at makabuelo, Panginoon, yung Ebanghelyo. Ingatan niyo din po kami dito sa Pilipinas na walang mangyaring digmaan laban sa China at maging Panginoon dito sa aming mga kalye ay maging mapayapa at walang kaguluhan at kasamaan. Pagpalain niyo po ang umagang ito, ibukas niyo po ang aming isip at puso sa iyong salita. In Jesus' name. Amen. Muli pong paalala para sa ating mga kararating lamang. Paki-double check or triple check po ang ating mga gadgets para po ito ay hindi makaistorbo mamaya. Maraming salamat po. Okay, tumungo po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang isang teksto sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. At ito po ang nakasulat. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi naghihinayang or napipilitang lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.
So, batay po sa ating nabasa, mga kapatid, tayo po ay binibigyan, tayong lahat ay binibigyan ng ating Panginoon na pagkakataon ng isang malaking pribilehiyo na makapagbigay sa gawain niya. Ito po ay hindi kailangan ng Panginoon because siya po ang nagmamay-ari ng lahat. Pero po ito ay binibigay sa atin ng Panginoon para tayo po ay buong puso na manampalataya sa Kanya. Palalimin ang ating pananampalataya sa pagbibigay sa Kanyang gawain. So, yun po ang paalala sa atin. Siguraduhin po natin na malinis ang ating puso sa pagbibigay. At ito po ay hindi sa pagyayabang at hindi sa pagpapakitang tao, kundi ito po ay buong puso na paglilingkod sa Kanya. So tayo po ay tumayo at awitin po natin ang doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay may manalangin. Ama naming banal sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Sa lahat po ng lakas, sa lahat ng talino, sa pagbibigay ng mga taong mabubuti sa aming paligid, Panginoon. Maraming salamat po at ikaw ang aming sandigan sa lahat ng oras ng aming buhay. Ikaw po ang aming dakilang Diyos na banal, na kayo po ay iniimbitahan kami na makasama kayo habang buhay sa pamamagitan ng aming Diyos na si Jesucristo, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, dilangin po namin ang aming mga estudyante sa araw na to. Sa mga nag-aaral naming kapatid, bigyan niyo po sila ng karunungan, tiyaga, at lalong-lalo na, Panginoon, linangin mo ang kanilang mga kakayahan para sila ay maging mabuting miyembro ng sangkatauhan, Lord, at makapaglingkod sa inyo at sa sangkatauhan, Panginoon. Idinadalangin din po namin ang mga nagtatrabaho, mga employee, Lord. Kayo po ang magbibigay sa kanila ng tamang perspektibo sa buhay para makapagbigay sila ng mabuting serbisyo sa kanilang mga employer. At sila po ay makaangat din sa posisyon para maibigay nila ng sapat na pangangailangan ng kanilang pamilya. Dalangin din po namin, Panginoon, na bigyan nyo ng talino at karunungan ang aming mga nagninegosyo. Bigyan nyo po sila ng makabagong kaisipan kung paano magbibigay ng mga bagong produkto, ng mga bagong serbisyo para sa ikabubuti ng kanilang mga customers, Lord. Lord, nananalangin po kami. I-bless nyo po ang gawa ng aming mga kamay. At lalong-lalo, Lord, bigyan niyo po kami ng puso na makapag-share sa iba sa pamamagitan po ng mga biyayang gawa niyo. Alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kailangan kami. Pero salamat, Lord, sa pagkakataon na makapagbigay po kami sa inyo at sa gawain ninyo. Para ang iyo pong mabuting balita ay mapalaganap, hindi lang dito sa Naga, hindi lang sa Bicol, pati na rin sa buong bansa at buong mundo. Dalangin po namin ito, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na Jesucristo, aming Diyos
Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Dumako po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, talata 34 hanggang 42. Uulitin ko po, galing sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, talatang 34 hanggang 42. Kung kayo po ay mayroong dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Huwag ninyong akalaing dumating ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako dumating upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Dumating ako upang labanan ng isang lalaki ang kanyang ama, ng anak na babae ang kanyang ina, at ng manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Ang magiging kaaway ng tao ay mismong ang sarili niyang mga kasambahay. Ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap para sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang nawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makatatagpo nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid sa pangalan ng taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng taong matuwid. Sino mang magbigay ng isang basong tubig na malamig sa isa sa mga hamak na ito sa pangalan ng isang alagad, tinitiyak ko sa inyong hindi siya mawawalan ng gantimpala. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita, at maaari na po tayong umupo. Isa pong magandang umaga. Napansin ko po, minsan-minsan nangyayari ito. No? Na akala ng mga uma-attend sa church, sumasakay sila ng jeep kasi mas malapit sa likod. Ayaw umupo dito sa harapan. Maliban na lang itong grupong to. Praise God. Akala naman ng iba, classroom. Baka tawagin, hindi ko alam ang sagot. Hindi po ito classroom at hindi din ang jeep. Ano? No, pero pag darating po kayo, medyo lapitan yung konti kasi
may mga humahabol, iba galing Manila, galing malayo sa Naga, nalilate ng konti. Yung iba nalilate lang kasi tanghali gumising. Ay para naman hindi sila masyado akong maistorbo. Kasi pag late ka, pupunta ka sa harap, parang nakakagulo ng konti. Konti lang, pero nakakagulo pa rin. Kaya sa likod na lang sila uupo. Amen? Okay, praise God. So, meron tayong mini-series. Mini-series. Bago tayo pumunta sa isa pong mahabang aklat muli. At dito po sa atin sa GCF Naga, mula nung nagsimula tayo ng series, ibig sabihin, sisimula tayo sa isang aklat sa chapter 1, verse 1, tatapusin natin lahat, linya-linya, bawat salita, dinadaanan. Nung nasanay tayo, nakita natin yung kagandahan, nung naiintindihan, yung kabuuhan ng isang aklat, imbis na yung paunti-unting verse kung saan-saan. Na minsan, hindi naman natin naintindihan talaga yung konteksto. Pero ngayon po, ay ang mini-series natin ay patungkol po sa pagiging alagad o disciple. Nung nakaraan linggo, ang ating pong tinalakay ay patungkol sa mga alagad at ang Missio Dei. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos para maligtas ang mga tao sa iba't ibang lipi at lahi sa buong mundo. Ngayon po ay patuloy tayo kasi nung sinabi ng Panginoon, gumawa kayo ng mga alagad, ano kayang ibig sabihin niya ng alagad? Ngayon, ang salitang alagad, kung titingnan natin yung Griego, ay yung tawag sa kanya, mathetes, sa Griego. Ang ibig sabihin noon sa dictionary meaning, isang sumusunod para matuto. Noong araw po, ang iba ang mga eskwelahan, hindi katulad ng mga eskwelahan natin. Ang school natin, pupunta ka doon, tas may iba-iba kang teacher. Noong araw, yung mga basic, natututunan mo yan sa bahay. Tapos, bibigyan ka ng tutor. Bibigyan ka ng tutor. Ito mga tutor na ito yung mga tanyag ng mga marurunong sa lugar. Pero habang tumatanda ka rin, minsan, sumusunod ka sa tutor mo o maghahanap ka ng iba. Pero, sasama ka niya sa kanyang school. Hindi school tawag nila. Tawag lang nila, siya ang aking teacher, ang master ko. Ako'y isa sa mga alagad niya. So, ibig sabihin, meron talaga, parang si Kristo, kung saan siya pupunta, sumusunod yung mga alagad. Kasi yung kanilang learning moment ay tuloy-tuloy. Kaya hindi po kagaya yung iba, pagdating sa church, iniisip nila parating naghahanap ng training. Maganda naman, ginagawa natin minsan. Pero mas inaano natin, doon tayo sa small group. Sa mga small group. Kasi nag-aaral tayo ng sabay-sabay. Ngayon, yung mga guro noon, may kanya-kanyang mga kondisyon o pamantayan para makasali ka sa kanyang grupo. Para matuto. So, si Jesus meron din. Yun ang pag-aaralan natin. Meron siyang standard. Okay? Kung susunod ka, kung gusto mong sumunod sa akin, ito ang kailangan mong gawin. Ayan. Kasi hindi po natin pwedeng isipin na walang ine-expect ang Lord sa mga tagasunod niya. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano ay hindi yung a-attend ka lang ng isang church tapos uuwi ka. Tagasunod ka araw-araw. Bagamat ang Panginoon, yung katawan niya ay namatay, nabuhay, at sumalangit, nagkaroon ng ascension, ngunit ang banal na Espiritu ay kasama natin parate. At paano tayo sumusunod? Yan po ay sa pagsunod ng kanyang salita. Ngayon may sinabi ang Panginoon dito na medyo malakas ang dating. Dito sa Mateo chapter 10, verses 34 to 36. So basahin natin muli,
Huwag ninyong akalaing dumating ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Ba? Tama ba yun? Hindi, tama nasa Biblia. Paano natin ito aaralin? Kasi di ba kinanta ng mga anghel, peace on earth? nung Christmas, kinanta siguro natin yun, no? Joy to the world, no? Tapos may peace on earth pa na kanta. Ito po ay hindi patungkol doon. Ang patungkol sa peace on earth, pag natapos na ang kanyang plano, pagtapos na, nahati na ang lahat, yung iba sa kaparusahan at yung iba sa kapiling niya, yon may kapayapaan doon. Sunod, ang kapayapaan na sinasabi ay kapayapaan na binibigay niya sa bawat na tunay na mananampalataya. No? Yung kapayapaan natin. Ngunit, magkakaroon ng pagkakahati-hati dahil hindi lahat ay susunod sa Kanya. At magkakaroon po ng mga hindi pagkakaintindihan o hindi pagsasang-ayon sa mga bagay-bagay. Kaya magkakaroon ng paghahati. No? Hindi ako dumating upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. No? Hindi literal yon na magtatagaan tayo. No? Ang ibig sabihin lang yon, saan ginagamit ng tabak? Paghati. Diba? Parang sa buko o kaya sa kahoy. Pagkakahati. So si Jesus mismo, ang kanyang katuruan, lalong-lalo na yung ebanghelyo, ay magdadala ng paghahati-hati. Ako naranasan ko ito nung hindi pa ang mga kamag-anak ko or family ay hindi pa lubusan sumusunod sa Panginoon. Meron talagang pagkakahati. No? May hindi pagkakaintindihan. Verse 35, dumating ako upang labanan ng isang lalaki ang kanyang ama, ng anak na babae ang kanyang ina, at manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Now, hindi ito yung normal na away sa mabababaw na bagay. Kaya kasi tayong mga tao, dahil mula kay Adan at kay Eva, nagkasala, pumasok yung kasalanan, meron tayong fallen nature. No? At yan ang pag nakikristo ka, nandyan pa rin yan, linalabanan mo ang yung laman. Yung espiritu at yung laman naglalaban sa loob mo. At kaya pinapatatag natin yung spiritual life natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero dahil dito, magkakaroon nga po ng pagkakahati-hati. Verse 36, ang magiging kaaway ng tao ay mismo ang sarili niyang mga kasambahay. So, sinisimulan ni Kristo kasi anuhin niya, ano ang kanyang pamantayan para maging alagad. No? Anong ibig niyang sabihin pag sinabing make disciples? Kaya yung mga disciples, yung sinabi niya, go make disciples, at tayo din, kasama yan, dala-dala natin yung utos na yan, anong ibig sabihin nun? So una, tandaan natin na pwedeng mahati ang tunay na alagad sa kanyang pamilya. No? Minsan umuwi pa rin, pero alam mo, may tensyonado. Tensyonado na yung iba pinapapatay pa sa ibang mga parte ng mundo pag naging mananampalataya ka. No? May tunay na pag-uusig mula sa pamilya. No? Ngayon po, medyo gumaan siguro. Kasi yung bagong papa ng Romano Katoliko, sinagsabi na hindi dapat sambahin si Maria at hindi dapat magbigyan ng mga katulad ng pagkakarangal kay Jesus. Hindi siya co-mediatrix. Yung tagapamagitan. Si Jesus lang ang tagapamagitan. No? So medyo siguro nagkaroon ng mas konting nabawasan ang pag-uusig. Ang sinasabi nga natin, matagal na naman nakasaad sa Biblia yan. Sa tagal ng panahon. Kinontra nitong Pope Leo, ang napakaraming papa din na nauna sa kanya. No? Pero yung mga nauna noon pa, ay hindi talaga kasama sa kultura nila ang pagbigay ng, sabi nila, hindi naman namin sinasamba. Dumadaan lang kami sa Kanya para makarating kay Jesus. Ayun nga, tagapamagitan nga yun. Wala nga ganon. Kasi tingnan mo sa Biblia, wala yun. Yung mga apostles,
Sila Pablo, si Pedro, hindi nila tinuro na manalangin kayo kay Maria para makinig si Jesus. Hindi nga. Kay Jesus na nga para dadalhin niya nga sa Ama. May isa na nga tagapamagitan. Dadagdagan niyo pa. Anong tawag doon sa gobyerno? Red tape. Ano? Yeah. Kaya mga panalangin, walang red tape yan. Sabi nga ng Panginoon Jesus, kausapin niyo yung Ama. No? Sa ngalan ko. O pwede naman palang lumapit sa Ama diretso sa ngalan niya. Ayun naman pala. Yun yung mga taga-pamagitan. No? Ibig sabihin lang, humanda po kayo, magkakaroon ng pagkakahati-hati. Okay, pumunta tayo sa sunod na puntos. Pamantayan. Dito tayo sa verse 37 hanggang 39. Ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun. Yun ang pamantayan. Oh, gusto mo sumunod? Gusto mo maging alagad? Ibig sabihin gusto mo maging estudyante ko? Para isabuhay mo yung tinuturo ko? Ay simulan natin dito. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, sino mang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap para sa kanyang buhay ay mawawalan nito at ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makatatagpo nito. Now, anong sabi ni Jesus? Siya lang ang dapat kataas-taasan sa lahat sa ating buhay. Higit sa pamilya at higit sa sarili. No, God above me, above family. Ngayon, kung lahat kayo mananampalataya sa pamilya, naintindihan niyo to, praise God. No? Kasi kami mag-asawa, hindi pa kayo mag-asawa, malinaw na sa amin yon. Nauna ang Panginoon kaysa sa bawat isa. At bakit namin mamahalin ang bawat isa? Kasi utos ng Panginoon. Malinaw yung pagkaugat, bakit kami nagmamahalan ay dahil sa Panginoon. Hindi dahil lang sa bawat isa. Kasi ang tao magkakamali yan. Hindi perpekto yan. Makaka-disappoint yan. Pero kung dahil sa Panginoon, ay malalim ang aming commitment. Kasi kay Lord ang commitment. Kaya nagiging maayos po ang pamilya pag lahat. No? Kaya, amen. Lahat po dapat tayo unahin ang Panginoon. No? So, dapat siya lang. No? Pag hindi ka nga karapat-dapat. Matindi, ano? No? Kakaiba. No? No, minsan nagmamakaawa pa tayo sa iba. Sige na, sumunod ka sa Panginoon. Ang Panginoon ay, kung susunod ka, ay unahin mo ko. Bakit? Ehemplo naman siya eh. Inisip niya tayo. Inalay niya ang buhay niya para sa atin. O, isipin natin yon. Hindi naman nga tayo lahat mamamatay para sa Kanya. Yung iba sa atin siguro, sa pag-uusig. Sa ibang mga Kristiyano, sa ibang parte ng mundo, namamatay sila araw-araw. No, dito medyo mapayapa dito. Kasi may tinatawag tayong freedom of religion. Ano? Pwede mag-usap yung magkaibang relihiyon, magdebate sa plaza. No, pag nasa Iran ka, pag nakidebate ka, patay ka. Di ba? Ang saya. Ang saya dito, hindi doon. Katakot doon. Kaya patago ang pag-ano ng Ebanghelyo. So, una, ang Panginoon ang una sa lahat. Hindi ibig sabihin nito ay pababayaan mo ang iyong pamilya. Malinaw? Hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na kontra ang pamilya mo sa ginagawa mo para sa Panginoon. Ang pipiliin mo ay ang Panginoon. Malinaw? No, naalala ko nung 15 years old ako, doon ako nakarinig ng Ebanghelyo. Grabe. Grabe yung tama sa akin. 15. Nagpipray na ako noon, pero hindi ako Kristiyano.
Pero Lord, totoo ka ba? May Diyos ba talaga? Hindi ako sure pero kinakausap ko siya. Di ba? Parang ganun. Litong-litong bata eh. May kabuluhan ba ang buhay? Bakit kailangan mabuhay? Dadaan pa sa daming hirap pagdurusa. Ba't di na lang tapusin na kagad? Hindi tamang pag-iisip. So, inimbitahan ako ng kaklase ko, ay gusto mong samahan ako. Sagot ko na ang iyong pananghalian. Susunduin pa kita. Ang galing ano? The best. Sinundo ako sa Project 4 papuntang Makati. Tapos nakarinig ako ng Ebanghelyo. After ko makarinig doon, pagkatapos ng isang buwan, nagbuklat ako ng Biblia. Yun na po, nabuhay. Ramdam kong nangungusap ang Panginoon sa kanyang salita at hindi ko na mababa ang salita ng Diyos. At nagkaroon na ako ng gusto kong sumunod. Pansin siguro ng mga magulang ko, umaga-gabi ayoko bitawan yung Biblia. Hindi ako naging karaniwang teenager na maraming barkada. Meron din naman sa school. No? Pero ayoko doon lang ako sa bahay. Sige lang. Yun, nagsimula na. No? Medyo kinabahan na. Anak, kahit anong piliin mo. Ha? Kahit ano. Ano ibig sabihin? Mag-abogado ka, mag-doktor ka, kahit ano. Huwag ka lang maging ministro. Naging pastor ako. Paano ba yan? So meron talagang pagkakahati-hati, mararamdaman mo yan pag ikay tunay. Yung peke, hindi halata. Diba? May classmate ako. Sabi niya, Christian din ako. Hindi ko na sinagot. Gusto ko sagutin eh. Sabihin ko sana, hindi halata. Kasi nga yung mga desisyon, ano yung mga tinatawanan mo, ano yung mga saan ka na natutuwa, na aliw, ano yung sinasamahan mo. Doon mo makikita eh. No? Sabi nga sa Biblia, bad company corrupts good character. Yung pagiging Kristiyano, malalaso niyan pag hindi ka maingat kung sino kasama mo. No? Una ang Panginoon kaysa pamilya. Doon sa verse 38, tingnan natin uli sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Noong unang panahon, nung nag-angaral si Jesus nito, hindi pa siya namatay sa krus. Ano yung simbolo ng krus noon? Hindi religious. Ngayon, medyo religious pag sinabi mong may cross ka dito. Diamante pa, ginto. Ganda. May nagbigay sa akin yung pin. Ang ganda rin dito. Kaya lagay ditong pin. Cross. Noong araw, hindi religious ang simbolismo ng krus. Kasi ang Romano, ginagamit ang krus sa pagpaparusa. Sa lahat ng kumukontra sa Roma, pinapako sa krus. Ayan, aralin niyo yan sa history. Ang sinasabi dito ng Panginoon, hindi mo papasanin ang iyong krus, handa ka kahit usigin ka ng gobyerno. Na nangyayari sa Iran yan. Ang dami ng pinatay doon dahil sa kanilang pananampalataya. At sa ibang parte ng North Korea, nangyayari din. So pagpapasa ng krus, ibig sabihin ni Kristo, kung susunod ka sa akin, handa ka sa lahat. Kahit ibigay mo, iaalay mo ang buhay mo kung tagasunod kita. Kasi yun mismo yung gagawin niya, iaalay niya yung buhay niya sa atin. So sumusunod ka nga sa Kanya, handa ka rin iaalay ang buhay mo. Kaya pag sinabing, sino mang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat. Paano yan? Ang salitang disciple ay follower din, tigasunod. Kung susunod ka nga, mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa sarili mong buhay. No, hindi sinasabing
iano mo yung buhay mo, pero ang sinasabi lang, una ang Panginoon sa lahat. Kahit magdusa tayo, maghirap tayo, siya dapat ang una. At alam nyo, may kapayapaan binibigay ang Panginoon dito, kahit walang kapayapaan sa labas. Pag nausig ka, tapos tumindig ka, sumunod ka pa rin, kahit hindi maganda yung pagkaano sa'yo, trato sa'yo, sa loob mo, binibigyan ka ng kagalakan ng Panginoon. Kakaiba. No? At sana maranasan niyo yon. Bibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon sa buhay na to. Okay? So, okay pa po ba kayo? O, sana umattend pa rin kayo. Ano? Medyo, ganun ba? Ganun talaga. Ito pa. Ang nagsisika para sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Nako. Kaya hindi pwedeng makasarili. Kaya tayo nagsiserve, nagvo-volunteer tayo. Volunteer to serve the Lord sa church community lalo na, pero yung sa kanyang misyon na gumawa ng alagad sa iba't ibang lipi at lahi ng tao. Kasama po yan. Ang ano niyan ay, pero kung puro sarili lang, paano ibig sabihin ng puro sarili? Paano ko mabayaran ang aking mga babayarin? Kung iniisip lang natin yung bills, yung pang-tuition, yung pang-kurye, pag mas na mong problema ka dyan, na nababalisa ka na, imbis na magtiwala ka sa Diyos, yan. Kaya po, ito pong natutunan ko, ay ang oras pala, ay parang pangako niya rin sa pera. Ano yung binabasa natin dito sa Korinto? Yung maghahasik ng konti, aani ng konti. Yung maghahasik ng marami, aani ng marami. Napansin ko, pag naghahasik ako ng oras din para kay Lord, tapos magtitiwala ka. Dapat magtiwala ka eh. Tiwala ka na pagpapalain ka niya. Napansin ko, ang dami kong natatapos. Hindi dumami yung oras ko. Pareho lang naman ang oras eh. Hindi naman umahaba yan eh. Pero, ang dami kong natatapos. No? Sa buhay ko, yan ang naging isa sa mga na guidelines ko po. Ay unahin ng Panginoon, hindi ibig sabihin kalimutan ko yung trabaho. Dapat ayusin ko yung trabaho, pero unahin ko yung Panginoon. Tapos magtiwala ako sa Kanya. Napansin ko, nagbibigay siya ng guidance. No? Nagbibigay siya ng guidance. Kaya napansin ko, ang dami kong natatapos. Pangatlong masteral ko na to, tapos maging pangalawang doctoral na. Nakailang negosyo na rin po ako na may nalugi, pero una pa rin ang Panginoon, kahit nalugi na. Pansin ko sa kanyang panahon, iaangat niya rin. Purihin ang Panginoon. Kaya napansin ko, yung pag-uunahin siya, ay binibless niya rin ako eh. Pero kung natakot ka na, ay wala na akong oras yan, wala akong oras yan. Mas lalo kang mawawalan ng oras at napansin ko ng kakayanan. Pero yung mga nagbibigay ng time kay Lord, napansin ko, nadadagdagan ng na-accomplish kahit hindi dumadami yung oras. Tiwala po tayo kay Lord. No? Ito nga po yung pag-aaral ko huli, pagdagdag na theology para maging mas lalong pagpapala ako sa inyo, ay ang dami ng pinapabasa. Pero purihin ng Panginoon, nasasanay po na magbasa ng marami sa maikling panahon. Kaya ko po magbasa ng marami, pero hindi ko maalala. Kaya nyo rin yun, di ba? Ano nga yung binasa ko? Wala akong naintindihan. Pero pinapanalagi ko, Lord, paintindi mo sa akin. Minsan sa unang daan, di ko maintindihan eh. Pero hindi pwedeng mabalisa, matakot. Kailangan umasa sa Panginoon. Lord, inuuna kita. Guide mo na lang ako. Hindi ko alam ginagawa ko. Alam mo, sa totoo lang, karamihan naman ang ginagawa natin sa buhay, hindi natin alam ginagawa natin. Pag alam mo yung salita ng Diyos, magtitiwala ka, inuuna mo siya, kahit papano, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pagkakaintindi. No? Kaya yung sabi niya dito, totoo to, unahin mo sarili mo.
mas lalong mawawala yan. No? At ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay makakatagpo nito. Pwedeng ito'y talalubos na mamatay ang isang tao sa ngalan niya, ay matatagpuan niya yung sigurado naman talagang eternal life, yung buhay na walang hanggan pag manampalataya tayo. Pero kanyang pagpapala o gantimpala. Sa araw ng paghuhukom may gantimpala po. Lahat ligtas, praise God. No? Pero yung iba sa atin, hindi cum laude. No? Tawag doon, sumabit lang. Muntik na akong bumagsak. Praise God, nakapasa ako. Minsan feeling ko ganun eh. May mga subject na ganun eh. Hay, buti na lang. Pero yung iba sa atin, pag graduation, sinisigaw parang nasa mikropono. Summa cum laude! Magna cum laude! Palakpakan yung mga tao. No. Sabi ng asawa ko, siya ay summa din. Sumama sa akin. Sa araw ng paghuhukom, yung iba sa atin, praise God, ligtas. Pero yung iba sa atin, may gantimpala. Amen? Totoo yun eh. Nung graduate ako noon, na-feeling ko, ito ba ang feeling ng huling araw? Kasi yung paghuhukom, judgment, sa hindi mananampalataya, ay litigation lang, sentensya lang. Tayo wala ng sentensya kung tunay na nananampalataya ka, nagsisi ng kasalanan mo. Walang sentensya, gantimpala. So, ang panalangin ng isang pastor ay maglingkod tayong lahat sa Lord para may gantimpala ang kanyang mga members. No? Amen? Oo. Kung konti-konti lang, busy na. Paano na yan? Wala po akong time, pastor, sa small group. Bakit? Yung estudyanteng grabe bang responsibilidad mo? No, ikaw ba'y nagpapakain sa bahay mo? Tindi naman, wala kang oras. No? Ay, hindi pala. Chicks pala. Kaya nawalan ng oras. Sana naka-attend kayo nung Marriage and the Curse. Kung hindi niyo po balikan niyo po. May sumpa po. Okay? So, kung di naintindihan na magiging asawa mo yon, siguradong meron power struggle. Pero pag pareho kayo may takot sa Diyos, yan po ang nagbibigay ng kagandahan yan. Pero kung hindi, ano mangyayari? Isang tabak pa rin yan. Yung mag-asawa na hindi pareho sumusunod sa Diyos, hati yan. Hati yan. Ngayon, bigyan ko kayo ng example. Sa unang hari, chapter 17, meron doon yung balo sa Zarephath at sa yung babaeng Shunammite sa ikalawang hari, chapter 4. Note nyo na lang, hanapin nyo. Yun po ay parehong tumulong sa isang propeta. Yung isa si Elijah, yung isa si Elisha. At sila'y pinagpala ng Panginoon. Yun po ang susunod tayo ng mga verse, no? Yung gantimpala ng Diyos. Parang ganito eh, sinasabi ng Panginoon, dahil sa akin, mahati ang pamilya, at hindi kayo karapat dapat pag-uunahin yung pamilya kaysa sa akin. Hindi kayo karapat dapat kung unahin yung sarili nyo kaysa sa akin. Pero, ayun, ngunit, oh, praise God, meron kabig ng konti. No? Basahin natin verse 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Yung tunay kang tagasunod ni Kristo, sino man tumanggap sa iyo ay tumatanggap sa Panginoon. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Sino yon? Yung Ama. No? Pag tinatanggap ang tunay na alagad, tinatanggap din ang Ama at ang Anak. Verse 41, ang tumatanggap sa isang propeta sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng propeta. Yun po yung binabanggit kong kanina, yung balo sa Zarephath at saka yung Shunammite.
ito po yung mga tumulong sa mga propeta at nakasurvive sila. May salot. Ano yung salot? Yung mga tinanim na matay. Walang makain yung mga tao. May salot. No? At yung tumulong sa kanila, sa mga propeta, ay nagkaroon ng pagpapalang tuloy-tuloy na sila ay nag-survive. No? Ang tumatanggap sa isang taong matuwid, sa pangalan ng taong matuwid, ay tatanggap ng gantimpala ng taong matuwid. No? Kaya po, mahalaga, nagbi-bless tayo. No? Pag nakaka-bless ang isang anak ng Diyos, alagad o namumuno, pag pinagpala natin, ang sabi dito ay bibigyan ng gantimpala ng Panginoon. Verse 42, sino mang magbigay ng isang basong tubig na malamig? Bakit malamig? Walang malalim na simbolo ito. Ibig sabihin lang, mahirap maghanap ng malamig na tubig noon. Walang refrigerator. Saan tingin nyo galing yan? Saan galing yan? Pwede nyo kinalamigan sa gabi, tapos iniipon nila, may mga lalagyan sila na yung lamig hindi basta nawawala. Di ba may mga ganun na mga lalagyan? Ano? No, kahit umabot na ng hapon, yung lamig ng gabi nandyan pa. At meron naman yung nasa labas lang, umiinit yun. Nagiging maligamgam. Ibig sabihin, ito pong malamig na tubig na to ay hindi madaling, mahalaga ito sa pamilya. At pag may isang taong dito sa mga ito, sinong ito? Yung mga alagad niya, magbigay ng tubig sa kanila, hindi mawawala ng gantimpala. Ngayon po, ang malamig na tubig, madali lang kasi may refrigerator tayo. So, hindi ibig sabihin, bigyan ko nga ng malamig na tubig itong si Brad, bumisita sa akin. Ibig sabihin, mahalaga, ano yung mahalaga sa'yo na pwede mong ibigay? Malinaw ba to? Kasi noong panahon na yon, hindi malamig na tubig, bukas ka ng rep, meron ka ng tubig. Ay, bili ka nga ng ice sa tindahan. May malamig na tubig ka na. No, yung panahon na yun, hindi ganun kasimple mag-preserve ng malamig na tubig. Okay? At minsan, yung iba pa nga niyan ay binabiyahe sa malayo, sa dagat, sa galing sa lugar na may yelo. Kasi hindi kagad natutunaw ang yelo pag malalaki, bloke-bloke. Hindi mabilis matunaw. Mabilis matunaw pag maliliit. So, iba niya nababiyahe pa mula sa north. Medyo may kalayuan. No? So, sino mang isang basong tubig na malimig sa isa sa mga hamak na ito sa pangalan ng isang alagad. Pangalan nino, hindi ng propeta. Pangalan ng alagad. Tinitay ako sa inyong hindi siya mawawalan ng gantimpala. Purihin ang Panginoon. No? So, simple lang naman. Kayo ba ay go make disciples? Itong church na to, yan ang plano din. Go make disciples. At ang panalangin namin, lahat tayo matutong unahin siya. Yun ang ibig sabihin, go make disciples. Matututo tayo. Tayo maging alagad muna, uunahin natin siya. Higit sa pamilya natin. Kung lahat ganun mag-isip, may kapayapaan. Pag hindi, medyo may kahirapan yan. May conflict, may labanan dyan. Unahin natin ang Panginoon at sunod doon, unahin natin ang Panginoon kaysa sa sarili natin. At handa rin tayong ialay ang buhay kahit may pag-uusig. Kasi ang pagpapasa ng krus ay handa ka sa consequence laban sa Roma. At yun ang isa sa pinakamalupit na kamatayan. Yung pagpapako sa krus, ano yan? Slow death. Dadahan-dahanin ka. Dahan-dahanin. Gugulpihin ka, pero hindi ka papatayin. Tamang-tama lang eh. Tamang-tama lang. Oops, sobre na. Tapos iibahin na naman. Latigo naman. Tapos may kahiyayan. Kakahiyaan. Kahiyaya. Humiliation, yun. Ipapahiya ka. Huhubaran ka, iaano ka sa mga publiko. Ipapahiya ka. Tapos,
papapatakin yung dugo mo. Tapos nawawalan ka ng fluid, nanghihina ka na nanghihina. Tapos may oras pati yan na nakatapat ka sa araw, yung 3:00 na yan. Kasi halos wala ng tubig yung mata mo, tatama pa yan. Sobra. Ang mga Romano ang napakagaling sa torture. Kayang pahabain. No? Kaya yung namamartir na napugutan ng ulo, mabilis yun, di ba? Tapos, yung sa krus, dahan-dahan yan. So, handa kang pasanin ang krus. Unahin ang Panginoon kaysa sa sarili. So, punta na tayo sa pagsasabuhay. Maging disciples tayo ni Kristo. Mahalin natin siya higit sa lahat ng relasyon at higit sa sarili. At kapag inanyayahan natin ang iba na maging disciples niya, asahan natin na pwede magkaroon ng division at rejection. Pag inanyaya yung pamilya mo at ayaw nila maging disciple, pwede magkaroon ng rejection, pero magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero dapat tayo manatiling totoo ang puso natin kasi ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay. Hindi naman tao yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoon. Number 2, dapat mas mataas ang ating love kay Kristo kaysa sa ating pagmamahal sa mga malalapit sa atin. No? Yan. Dapat mas mataas din ang ating commitment sa Kanya kaysa sa anumang gobyerno. Walang problema dito sa Pilipinas kasi nasusuya na tayo sa gobyerno natin. No, kaya lang, hindi rin tayo dahil sa pananampalataya, walang umuusig sa atin. Paano kung nabuhay ka sa North Korea? Ang daming Kristiyanong patay doon. Kinukulong. No? Kinukulong dahil may hawak lang na Biblia. No? Grabe. Ganon din sa Iran. Ngayon, kung hindi natin uunahin siya sa lahat, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kaya, ano dapat? Piliin natin siya at ang Kanyang salita. Paano mo masasabing inuuna mo ang Panginoon? Inuuna mo yung salita. Kasi doon ka sa salita magkakaroon ng karunungan, paano isasabuhay? Ang layunin niya. Hindi lang emosyon na inuuna ko ang Diyos dahil ikay kumakanta, umaawit, nananalangin, mahalaga lahat yan. Pero ang talaga po ay dapat matutunan ng salita ng Diyos at maisabuhay natin. Kasi yung sarili ay minsan kontra sa layunin ng Diyos. So ano pipiliin mo? Yung layunin ng Diyos o yung sarili mo? Halimbawa, mga kalalakihan, lumalaki tayo kasama sa kulturang Pinoy sa mga lalaki. Mag-inuman. Ay, walang masama uminom. Ang masama maglasing. No? Tama? So, mga barkada mo, hindi inom ang hanap, tama. Lasing talaga. Pale. Yun ang hanap nila. O ano ang pipiliin mo? Kaya iba, magaling na eh. Pagkalagay ng tagay, kwento, tapon. Hanggang 2 lang para walang lasing. No? Anong uunahin mo? Namumuhi ka kasi na-offend ka. Magpapatawad ka o patuloy ka lang magkakaroon ng hatred, pagkamuhi o kapaitan? Anong pipiliin mo? Ang Panginoon o yung sarili mong damdamin? No? Pag ikay mananampalataya, dapat handa kang ma-offend. Oo, handa ka. At pag na-offend ka, pasalamatan mo ang Panginoon. In-offend ka dahil sa pananampalataya mo. Minsan kailangan ay tumahimik ka lang. Minsan kailangan sumagot ka. No? Pero dapat may kagalakan ka sa loob na sinunod mo ang utos ng Panginoon. Naunahin siya at ipanalangin natin yung mga nauusig na mga mananampalataya sa ibang bansa. Panalangin natin sila. May imbitahan po tayo dito na isang organisasyon na
tumutulong sa mga nauusig na mga mananampalataya sa iba-ibang lugar para maintindihan natin paano tayo maging kasali sa panalangin o konting pagbibigay para sa mga nangyayari doon. At pangatlo, i-welcome natin at i-bless natin ang kapwa-disciple. Oh. Kaya dapat nag-iimbitahan tayo. Kung ayaw mo imbitahin sa bahay mo kasi tingin mong masikip, ay imbitahin mo sa labas ng bahay mo. Doon ka maglagay ng upuan. Ano ba naman mahirap doon? No? Ay magkumustahan, magbisitahan, tanggapin ang bawat isa. At kung tunay na mga alagad tayo, ay ang Panginoon mismo ang nagbibigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Ako po hindi malamig na tubig, kailangan warm. Okay? Joke lang po yun. Ibig sabihin, hindi kailangan malamig. Ibig sabihin lang, yung kailangan niya at yung tingin mong makaka-offer ka ng pagpapala din. Kasi ang Lord, pinagpapala niya, yung nagpapala ng iba. Yung nagbibless ng iba, binibless ni Lord. No? Kung sakim ka, wala na akong pera, binisita pa ako. Kasi wala kang pang merienda. Kaya sinasabi ko naman sa mga kasama natin minsan, dati, kung papasyal kayo, minsan dati, grupo pa daw, may bibisitahin sila. Kung magdala kayo ng merienda, gugulatin nyo naman yung iba. Matataranta yung iba dyan. Kasi may mga lugar na malayo yung tindahan. No, di wala na. Pero, pag ikaw din magdadala, ibinibless mo din yung binibisita mo. So, kailangan magbigayan tayo at magtulungan tayo. Ano ang mangyayari? May gantimpala ang Panginoon sa lahat ng tumatanggap ng kapwa-alagad. Kaya mga kapatid, yung mga wala sa Panginoon kailangan abutin para maging alagad sila. Ngunit, magbigay ka ng mahabang panahon sa kapwa-alagad mo, disciple. Kasi doon ka binibless ni Lord. Amen? Ay, wala. Napansin ko yung barkada mo, mas marami ng hindi Kristiyano. Pag gano'n, dapat inaabot mo sila. Pag hindi, binibless tayo ni Lord sa bawat isa. Yung karunungan dumadaloy sa bawat isa. At yung pagpapala binibigyan natin sa bawat isa, ang Lord ang nagbabalik niyan. No? God is good. Kaya yung iba dito minsan, Pastor, pwedeng pa-schedule. Ako naman, pag gusto mo lang may pagkwentuhan, may opening ako, wala namang problema. Gusto makilala natin bawat isa. Minsan lang talaga wala ako dito. No? Kahit dito ako nakatira. Busy lang talaga kasi sa dami ng preparasyon, no? Church, negosyo, pag-aaral, medyo mahirap din. No? Tapos may sibap pa. Pero hanggat may oras, wala akong hinihindian. Kung hindi ngayon, maghahanap tayo. Pero kung problema, sa small group muna inaayos, magtutulungan. No? Kaya pagdating sa atin, pwedeng kwentuhan lang. Tapos minsan sabi ni iba, salamat, Pastor, sa oras. Bro, kasi brother, mas gusto ko brother. No? Or kuya. No? Minsan, paano kung manghirap mag-reply ng welcome kasi? For me, ha? Kasi alam ko, nung binigay kong oras na yon, ang Diyos ang binibless ako ni Lord din. No? Kaya, dapat magpasalamat tayo sa bawat isa. Pero alam ko, yung pagpapala ay nandoon sa pag-aalaga ng kapwa-disciple. No? Amen po. Isang tula. No? Parating may tula. Dati kasi nakalimutan ko. Basahin. Nagawa ko naman. Palis yung mga tao, lumapit sa akin yung isa. Walang tula. Meron. Inanap ko. Huwag muna kayong alis. So binasa ko muna yung tula. Kaya ito po yung tula. Pagkahati at pag-aalay. Hindi ama o ina, walang kapantay. Ang anak ng Diyos na buhay. Hindi mga anak, kaibigan o kasintahan, si Jesus lang ang kataas-taasan. Kung di na tayo tanggap ng pamilya, manatili tayo na alagad niya. Kahit mausig ng gobyerno, ang krus ipapasan ng buong puso.
Ang buhay natin ay ialay. Tayo ay mga alagad panghabang buhay. Nagpapasakop sa kanyang trono, walang maghahati sa ating mga puso. Pagpalain ng Diyos ang tatanggap sa kanyang mga alagad. Ipanalangin na sila ay maligtas. Ang buhay na walang hanggan ay hindi kukupas. Tayong lahat po ay tumayo at manalangin. Salamat Lord sa iyong napakagandang paalala na kami dapat maging alagad. At ang ibig sabihin noon ay ikaw ay kataas-taasan sa buhay namin, hindi pamilya, hindi sarili, hindi mga bagay-bagay, hindi ambisyon, kundi ikaw. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi namin asikasuhin ang pamilya, ay dapat lang na asikasuhin namin. Ngunit ito'y dapat para sa iyo. Dahil sa iyo. At kung may kukontra man sa aming pananampalataya sa iyo, malinaw ang desisyon namin. Kami ay sa iyo lamang kahit mawala na ang lahat. Huwag lang ikaw sa buhay namin. At salamat Panginoon na binigyan mo rin kami ng kaparaanan na maipagpala mo kami kung kami tatanggap ng ibang mga disciples. At salamat din, Panginoon, na kung kami takwilman ng pamilya o ng syudad, yung tatanggap sa amin ay pagpapalain mo din, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin ka. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, Amen.